budget na rin, pero saan ito napunta? Ito ba yung sinasabi ni Digong na flood control, ghost flood control projects? Di umano, no? So mga kaibigan, bakit ito tinolerate ni Duterte, no? So guys, wala akong ilaw eh. Pumutok yung ilaw ko, no? Hindi pa nalalagyan ng ilaw, no? Kasi busy pa yung gagawa, no? Pero sa susunod na pagla-live ko dito, may ilaw na ako, no? So, kaya ang ginagamit ko lang muna ngayon ay yung ilaw ng aking malaking charger, no? Kaya ganito yung yung aking ilaw. Pero next live, may ilaw na po ako, no? Pumutok siya. Tapos hindi pa nalalagyan kasi nasira din yung alam niyo na yung pinakasaksakan, no? Nasira. Gagawin pa siya. So, tuloy na po tayo mga kaibigan, no? Ito po mga kaibigan, kung tingnan po ninyo yung post ng Cebu Governor Pam Baricuatro, no? Punta tayo. Yan. Puntahan natin na Pam Baricuatro. Yung governor po ng Cebu. Yan. Okay. Dito po sa post po ni Pam Baricuatro, governor po ng Cebu, makikita po natin dito na yung kahit siya po ay isang DDS, mga kaibigan, hindi po niya naitago, no, ang kanyang galit at nais po niya na mapanagot itong may kagagawan, no, itong Duterte administration, no. Sa akin pong basa sa kanyang post, mga kaibigan, kasi bakit niya ito tinrowback no? So kitang-kita natin dito na nais niyang mapanagot itong may mga kagagawan, no, sa flood control, ghost flood control projects na hindi po naayos, kaya po ganito ang nangyari, no, sa Cebu. So ito po mga kaibigan, yung post po ni Pam Baricuatro, ayan, no. Ako, hindi kita, no? Hindi kita. Hindi kita, guys, no? Hindi siya kita no? So, patayin ko kaya, sandali, ano ko muna, tingnan ko kung kita ba. Ito po yung page, oh. Nandito po tayo sa page niya. Yan, Pam Baricuatro, yan, oh. Governor ng Cebu. Ito. Ilayo ko muna yung ilaw. Yan. Ito po, Yan, Governor ng Cebu. Yan. Tapos, scroll po natin yung sa kanyang post. Scroll natin yung post ni Pam Baricuatro, no? Governor ng Cebu. Yan. So, scroll po natin. Ito. Yan. Ako, hindi kita. Sandali, i-ano ko muna yung para makita nyo. Kasi, yan. Yan, sinarado ko muna yung aking tingnan ko kung kita nyo, Ito po, oh. Naku, hindi pa rin kita. Ano kaya siya makikita? Yan. Yan po, oh. Post po ni maliwanag yata doon, no? Cebu Governor, no? So mga kaibigan, ayan po, oh. Hindi nyo kita, puntahan nyo na lang, guys, no? Puntahan nyo ngayon, no? Yung, ito pong post ni Pam Baricuatro ng Governor ng Cebu. Yan. Dito po sa kanyang post, mga kaibigan, no? Sa post po ni Pam Baricuatro ng Governor ng Cebu, nakalagay po dito, no? Cebu deserves to know. Yan. Mga taga Cebu, Cebuano, you deserve to know. Cebuanos are deeply shaken by the devastation Typhoon Tino has caused in our province. Many lives were lost and countless families are suffering. This tragedy underscores a failure to implement a
to implement a plan that could have mitigated flood risk and protected our communities. The flash floods we endured were triggered by an environmental explosion of water from the Cebu watersheds, overwhelmed downstream towns. This catastrophe could have been prevented if the Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage Master Plan had been executed years ago. But instead of executing this plan, different flood control projects from DPWH were executed instead in the province. What happened to the Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage Master Plan? It was approved years ago with a clear promise to safeguard Cebu from disaster. If it was not executed, we must know why. So makinig kayo mga DDS, you deserve to know this. Mga Cebuano na DDS. Dali iano ko lang to. Yan. Yung governor na ninyo mismo ang nagsasabi kailangan nyo daw malaman ito mga DDS. Yung governor nyo na mismo ng Cebu nagsasabi nito. Yan. So bakit daw hindi daw naipa-implement ang master plan, flood control at drainage master plan ng Cebu? Bakit daw hindi napa-implement? Sabi niya, I was in yesterday's meeting with PBBM, Secretary Dizon and the mayors, and this was discussed. I commit to working together to implement the master plan and protect Cebu's people. Yan. So, nakipag-usap daw siya kay PBBM at nag-comment siya na ipa-implement ito. So, ngayon mga kaibigan, those responsible must be held to account. We demand transparency, accountability, and immediate decisive action. Justice for Cebu. So, ito na ngayon mga kaibigan. Pinost ngayon ni Governor Baricuatro yung isang post mga kaibigan, patungkol dito sa 33.5 billion Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan na noong 2017 pa pala mga kaibigan ay na-approve at naglabas na rin ng 33.5 billion na pera. Ang tanong, bakit hindi na ipa-implement? So, eto ngayon mga kaibigan, pinost ni Governor Baricuatro. Hindi nyo kasi kita Bakit kaya? Sandali, baka masyadong yun, at least nakita na. Masyado palang maliwanag yung aking yung aking cellphone, Siguro dapat i-dark ko. Dark. Yan. Hindi kita. Ayun, post po ni Pam Baricuatro. Yan. Okay, so mga kaibigan i-discuss ko sa inyo. Ito po ang nakalagay dito, guys, The Office of the Presidential Assistance for the Visayas, OPAV, under then Secretary Michael Dino, expressed gratitude to then Public Works and Highways Secretary Mark Villar for approving major infrastructure project aimed at easing Metro Cebu's flooding and traffic problems. Tingnan niyo mabuti makinig kayo mga kaibigan, makinig, In a Facebook post dated August 24, 2017, OPAV recalled that it was in July 2016 when Dino invited Villar to help address the region's long-standing flood woes. A year later, the Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan was approved. 33.5 billion earmarked for infrastructure requirements. See? Finally, there is now a Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan and 33.5 billion pesos for the infrastructure budget.
So meaning to say, 2016 nilatag yung master plan ng Cebu Flood Control and Drainage System para ma-mitigate or mabawasan no yung talagang pagbaha ng Cebu. At 2017 na-approve at naroon din ang budget na 33.5 billion. Ngayon mga kaibigan, yan yung tinatanong ngayon ni Pambari 4. Nasaan? The Cebuanos deserve to know this. Mga Cebuano, di ba maka Duterte kayo? Pero ang Duterte din na inyong sinamba ang nagpahamak sa inyo. Ayan pa Ito. Inilagay pa, no? Pinost pa ni Pambari 4. 2017. Ayan mga kaibigan, nandito pa yung picture ni Mark Villar. Kita niyo ba? Hindi kita, no? Hindi siya kita, guys, eh. Mark Villar, 2017. Ayan, 2017. Ayan si Mark Villar. So, ano po nakalagay dito? Okay. Tingnan natin, Ayan. It was on July last year when PA Michael Dino invited Secretary Mark Villar to help Metro Cebu with its flooding rules. Yan. Tapos mga kaibigan, ayan na. Finally, there is now a Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan and 33.5 billion pesos for infra budget requirements is on its way. Ang tanong, saan nilagay ang 33.5 billion pesos? Anong sabi ni Pambari 4, Governor ng Cebu? Lahat ng flood control goes. Lahat substandard. Wala siyang sinabing maayos na flood control. Wala siyang sinabing maayos na drainage system. Lahat daw goes, lahat daw substandard. Mga DDS, baka sabihin niyo pa fake news. Ay pakita natin yung yung sinabi mismo ni Pambari 4. Kasi mga DDS, hindi marunong tumanggap ng katotohanan no? Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, no? Basta patungkol sa katiwalian ng puon nila, wala silang tinatanggap, no, ng katotohanan. Yan. Pakita ko sa inyo, Yung governor niyo mismo ang nagsabi. Hindi kung sino-sino lang. Okay. Administration. Or that the province has been receiving. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019? Yeah, 2019, yes. So, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, all right. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. So has it been many years that Nahihirapan siyang magsabi kasi nga DDS po yan si Pambari 4, no? Hirap na hirap po siyang got, no? Makita natin na gusto pa niyang hangga't maaari gusto pa niyang i-divert, no, yung issue, pero hindi po kasi po pwede, no? So sumagot na lang siya na I think 2019. Hindi po niya masabi na yes, no? Tinatanong po siya, Duterte administration ba? Hindi po niya masabing yes. So sinasabi na lang niya ay I think 2019, no? Pero ito nga po mga kaibigan, nakita na po ni Governor Pambari 4 ayon po sa kanyang pag-iimbestiga. Kasi nag-iimbestiga po siya, guys, eh. So kasi sa sobrang nagalit nga talaga siya, guys, dahil sa nangyari, no? So
Sa pag-iimbestiga niya, nakita po niya ang katotohanan na ito nga mga kaibigan ay from Duterte administration. Ito po ang nangyari, no? Duterte administration pa. Kaya ito mga kaibigan, nakikita po natin dito sa post ni Pambari 4 na gusto niyang panagutin, no, yung past administration dito po sa ginawa nilang katiwalian dito sa flood control, no, project dito sa Cebu. Kitang-kita po ito mga kaibigan, no? Dito po sa kanyang post, yan. Yan mga kaibigan, kanya pong tinrowback, no? Tinrowback po niya mga kaibigan ang isang post na napakatagal na. Yan, no? Ito pong post na ito ay August 24, 2017. Ayan, no? Tinrowback po niya. Nandyan po sina Mark Villar, no? Yan po, sina Mark Villar, mga kaibigan, 2017. Tinrowback po niya. At ang nakalagay nga po dito ay it was on July 2016 mga kaibigan ay nilatag, no? Nilatag yung mga master plan, yung plano pagkatapos 2017 na aprobahan with 33.5 billion. Yan po mga kaibigan, no? Kaya ito po guys, no? Nakakatawa itong mga DDS kapag sinasabi nila na bakit daw napupunta ang investigasyon sa Duterte administration. Eh kitang-kita naman na halos lahat, no? Halos lahat ng mga lumalabas ngayon, mga kaibigan, ng mga katiwalian sa flood control ay talagang itinuturo ang Duterte administration. Hindi po tayo pwedeng magbulag-bulagan dito dahil lang sasabihin nyo na ayaw nyong i-implicate ang Duterte admin. Dapat i-spare kahit na sila naman ang pinagmulan ng lahat ng mga ghost flood control projects na to, no? So, ito pa mga kaibigan, no? Ang sabi pa niya dito, wait, post ito mga kaibigan, sabi pa niya, wait, there is more. The post added, aside from the flood control project, we are so glad that a new infrastructure project we lobbied has been approved. The Guadalupe Lahug Diversion Road. Thank you, Secretary Mark Villar. Yan po ang sinasabi dito mga kaibigan So ngayon, kung na-approve na pala itong master plan na to ng mga flood control at drainage system sa Cebu, at kung naglabas na pala ng 33.5 billion, ang tanong, bakit ganito ang naranasan ng Cebu? Bakit ganito ang naranasan ng Cebu? So meaning to say mga kaibigan, hindi po ito pina-implement. Ang tanong, nasaan ang pera? Nasaan ang pera, mga kaibigan? Sabi ni Governor Pambari 4, Cebu deserves to know. Mga Cebuano, you deserve to know this. Yung inyong inidolize na Pangulo ng Pilipinas ang nagpahamak sa inyo. Nawalan kayo ng mga mahal sa buhay, nawalan kayo ng bahay, kotse, ari-arian dahil sa inyong inidolize na si dating Pangulong Duterte na hindi naging tapat sa kanyang tungkulin. Na ang ginawa lang ay pagnanakaw kasama ng kanyang mga opisyales. Puro pagnanakaw ang ginawa ng Duterte administration. Kitang-kita dito mga kaibigan, ulitin ko, ito po ay post ng Governor ng Cebu, Pambari 4. Cebu deserves to know. Cebuanos, yan, you deserve to know. Cebuanos are deeply shaken by devastation, typhoon, no? So, atong sabi niya, itong catastrophe na to, ito ay hindi dapat na nangyari, mapiprevent kung nagawa lang, kung napa-implement lang ang Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage Master Plan. Kung napa-execute lang ito many years ago. Mga kaibigan,
Yan na. So, yan mga kaibigan, no? Oh, Mark Villar. Mark Villar. Ah. So, basahin ulit natin yung sinasabi dito na isang post noong 2017, mga kaibigan Yan basahin ulit natin. Post ito noong 2017. So, ibig sabihin, panahon ito ni Mark Villar at ni Duterte. Yan, basahin natin. Okay. Ang sabi po dito, mga kaibigan, sa mga ngayon lang dumating, makinig kayo, mga Duterte na ngayon lang dumating. Eto It was on July last year when PA Michael Dino invited Secretary Villar to help Metro Cebu with its flooding woes. So, kailan daw? Last year daw. Last year. Ibig sabihin dito, 2016. Kasi 2017 yung post, no? August 24, 2017. Ang sabi dito, last year. So, 2016. Inimbita daw si Mark Villar, no? Para tumulong daw sa Metro Cebu with its flooding woes. Finally, there is now a Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System. So, tuwan-tuwa siya. Finally, meron na daw master plan, no? Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan. At meron ng 33.5 billion pesos for infrastructure budget requirements is on its way. So, meron na daw. So, ngayon mga kaibigan, bakit hindi ito napa-implement? Saan nilagay ang pera? Yan po Guys, ang nag-post niyan, si Pam Baricuatro, isang DDS na gobernador. Yan, si Pam Baricuatro. Guys, anong sabi ni Pam Baricuatro? Duterte forever. So huwag kayong magalit sa kanya. Duterte to. DDS talaga to. Pero mga kaibigan, hindi naman siya pwede magsinungaling Kasi bilang isang governor ng Cebu, mas kailangan niyang unahin ang tao kaysa pag-idolize niya kay Duterte. Sabi ni Dennis Fredul Luces, basihan mo po, sino ang nag-post? Si Pam Baricuatro, na governor ng Cebu. At saan niya kinuha yung post? Doon mismo sa, dito niya kinuha yung post. Natin Office of the Presidential Assistance for the Visayas. Diyan niya kinuha. Isang isang government page na ito. Diyan niya kinuha yung post. In-screenshot niya at ipinost niya sa kanyang wall. So legit guys, legit. August 24, 2017. Mga Cebuano, wag na kayong magbulag-bulagan. Yung inyong in-idolize na Duterte, nagpahamak sa inyo. Pinagnakawan kayo. Nasaan napunta? Sagutin nila yan. Nasaan napunta ang 33.5 billion? We need accountability. Anong sabi dito ni Governor Pam Baricuatro? Cebuanos deserve to know the truth. Kailangan nyo daw malaman, mga Cebuano. Puntahan nyo ang page ni Pam Baricuatro. Puntahan ulit natin. Yan. Cebu Governor yan. DDS yan, guys. Hindi yan Mac Marcos. DDS yan. Alam niyo naman, no? Yan. Pero bilang isang governor ng Cebu, kahit na DDS siya, kailangan niyang sabihin ang katotohanan at kailangan niyang unahin ang kanyang mga kababayan sa Cebu, no? Yan po, mga kaibigan. Okay. Punta po kayo, no? Punta kayo sa post ni Pam Baricuatro. Ito po, 5 days ago. Ito po yung post niya, 5 days ago po ito. 5
Pambari 4. Hindi kita, no? Masyadong, dali, maliwanag yata. Dali Oh. 5 days ago, yan no? Pambari 4, Cebu deserves to know the truth. Yan. Oh. Mark Villar, si Mark Villar po nandyan. Yan po ang kanyang post. At ang dami na palang nakakita ng post niya, ang dami nang nag-comment, no? Basa nga tayo dito sa mga nag-comment, basa tayong konti. Tama yan, huwag kang makinig sa mga panatikong DDS, ang Cebu ang tutukan mo. Yan. Ito naman. Sabi naman ng isa, Pambari 4, I'm happy to hear this gob, no political colors, the willingness to serve and save Cebu. Kadako ni mug kasing-kasing sa Cebu gob, please start it with you and the people who can execute changes. We Cebuanos will owe you a lot and the future generations, millennials are aging right now. Yes, we are in our 40s, but what we scared of is the Cebu when our kids are in the primes, no? So, I truly salute and appreciate the transparency and integrity you are showing in serving the island of Cebu. So, marami pong natutuwa sa kanya, mga kaibigan, kay Pambari 4. Maraming natutuwa na in-expose niya ito. Na kahit siya ay isang DDS, mga kaibigan, ay in-expose po niya ito, mga kaibigan. At gusto po niyang panagutin ang past administration patungkol po dito sa hindi pina-implementa na master plan ng Cebu, no, sa flood control. At ang tanong nga po dito, nasaan napunta ang 33.5 billion? No? Saan po napunta? Saan nilagay ng past administration ang pera? No? So, yan po mga kaibigan. Dali, i-share ko nga itong i-share ko sa aking wall, no? Sa aking page, yung post ni Pambari 4 para makita nyo rin. Yan, share ko na. Yan, makikita na yan mga DDS. O mga DDS, tingnan nyo. Tingnan nyo, ha? Share ko na sa aking page. Yan. Para kayo na ang bahalang tumingin, no? Kayo na ang bahalang tumingin, guys, no, mga DDS. At kung kayo ay panatiko pa rin, nasa sa inyo na yan, no? Kung gusto nyo talagang maging panatiko sa isang dating Pangulo ng Pilipinas na hindi gumawa ng tama sa inyo, no? Yan. So, lagyan natin ang caption. 33.5 billion. Saan nilagay ng past administration? Bakit hindi pina-implement ang flood control master plan? Gayong may budget na pala. May budget na pala. Yan. So, mga kaibigan, yan po ang katotohanan. Ang katotohanan na ayaw tanggapin ng mga DDS. Diba? Pero kailangan yung tanggapin. Unahin natin ang ating bansa, unahin natin ang mga Pilipino bago ang pagiging panatiko. Diba? Yan. So, mga kaibigan, dito na tayo sa pangalawang topic natin. No? Second topic natin, guys. Yan. Okay. So, yung pangalawang topic natin, mga kaibigan, yan.
Okay. Kapag ang isang tao ay inaakusahan, bawa ikaw, inaakusahan ka, papayag ka ba na basta-basta ka na lang kasuhan or basta-basta ka na lang ikulong na wala namang nakitang ebidensya, na wala namang na-prove na ikaw ay nagkasala? Papayag ka ba nun? Siyempre, kung ako ang tatanungin mo, hindi ako papayag. Kailangan may ebidensya. Diba? Okay. So, mga kaibigan, no? Ito, kailangan po ng rule of law, no? Hindi po trial by publicity. Kung titingnan natin, mga kaibigan, etong mga nagbibintang, no, sa ating dating speaker Martin Romualdez ay puro lang trial by publicity. Wala po silang inilalatag na concrete na ebidensya. Kung inyo pong napanood, no, si Amy ay puro po yung latest po na statement ni Amy, no, sa Senate. Sabi po niya, balita daw niya kasi ito daw si Martin, gagawin daw state witness. Kaso hindi na daw natuloy kasi nahiya daw, etc. etc. Ang dami niyang accusation. Well, mga kaibigan, matagal na po, nung pumutok po ang balitang yan, sinabi na mismo ng ating Department of Justice, sinabi na mismo ng Ombudsman na hindi totoo. Unang-una sa lahat, hindi po pwedeng maging state witness si Congressman Martin Romualdez. Hindi siya po pwedeng maging state witness. Bakit? Pag sinabi mo kasing state witness ka, ibig sabihin, kasama ka sa krimen. Yun po ibig sabihin nun, kasama ka sa krimen. Alam mo lahat, nakita mo lahat, narinig mo lahat, kasama ka sa gumawa ng krimen. Kaya ka nga ginagawang state witness. Kasi, nandoon yung first-hand knowledge, first-hand experience mo na gumagawa kayo ng krimen. Yun po ang pagiging state witness. At kaya ginagawang state witness ang isang tao kasi, halimbawa, merong mga malalaking pangalan na walang nakitaan na ebidensya, no, na talagang magdidiin sa kanila, hindi masyadong halata ang mga ebidensya na magdidiin sa kanila, kaya kailangan po ng state witness. Ang state witness na ito ay isang tao na gumanap ng krimen, kasama sa krimen, pero lesser accountability. Kaunti lang ang kanyang krimen na nagawa. Yan po ang mga ginagawang state witness. The reason kung bakit hindi pwedeng gawing state witness ang mga diskaya dahil sila po ay primary suspect. Sila po ang nakinabang, sila po ang talagang nagkamal ng bilyong-bilyong pera, limpak-limpak na salapi. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng gawing state witness kahit nakasama sila sa krimen, hindi po pwede kasi ang dami po nilang kinita. At sila po, hindi po sila yung parang accessories lang, nandun sa krimen, naging accessories lang, tagatingin lang, tagabantay lang. Hindi po ganun eh. Sila po yung mga primary players, kumbaga. No? Itong mga diskaya, kaya hindi po sila pwedeng gawing state witness. Same with Congressman Martin Romualdez, hindi siya pwedeng gawing state witness dahil hindi po siya sangkot. Hindi po siya kasama sa krimen. Ang pagkakaiba po, no, ng diskaya at kay Martin Romualdez, ang diskaya, hindi siya pwedeng gawing state witness kahit nasangkot sila, hindi sila pwedeng gawin na state witness dahil napakarami nilang yung participation nila sa krimen ay kumbaga primary po. Sila po yung nagkamal ng limpak-limpak. Sila po talaga yung talagang kumbaga primary suspect. Si Congressman Martin Romualdez, hindi siya pwedeng gawing state witness dahil hindi siya sangkot sa krimen. Hindi siya kasama sa gumawa ng krimen. Walang paper trail, wala ang pangalan niya, wala ang pirma niya.
wala ang kanyang presensya. Meaning to say, wala siya sa krimen. Kaya hindi po siya pwedeng gawing state witness. Kaya nga nakakatawa ang isang Amy Duterte na walang alam, na turingan na anak daw ng presidente, na turingan na matagal ng senadora, hindi niya alam yung konsepto ng pagiging state witness. Hindi talaga po pwedeng maging state witness si Speaker Martin dahil hindi siya kasama sa krimen. Yun lang yun. Pero itong si Amy, pinagkakalat niya na kasama daw nasa state witness daw, gagawin daw state witness. Puro haka-haka. Kesyo narinig niya, kesyo ganito, kesyo ganyan. Haka-haka, chismosa, marites. Kumbaga, no? So, sabi pa ni Amy, alam naman natin kung sino yung mga kung sino yung mga nagnakaw dyan. Hello? Chis Escudero, may paper trail. Chis Escudero, may pangalan, may pirma. Nahulihan, may CCTV footage, pumunta sa Congress sa kasagsagan ng holiday. Chis Escudero, nahuli ang kanyang 142 billion insertions. Maraming ebidensya. Tinuro ng USEC, ng DPWH, itinuturo din siya ng mga city engineers. Malinaw ang ebidensya kay Chis Escudero. Pero, hindi siya binabanggit ni Amy. Hindi sinasabi ni Amy na magnanakaw si Chis. Hindi sinasabi ni Amy na, ito si Chis. Walang say si Amy. Pero si Martin Romualdez, na walang nagtuturo, walang direktang ebidensya laban sa kanya, yun ang kanyang tinuturo na mastermind daw. Very ironic, di ba? Ang sabi nga ni Trillanes, sino daw ang mastermind? Sabi naman ni Trillanes, Bongo. Bakit si Bongo ang tinuturo ni Trillanes na mastermind? Kasi si Bongo daw yung naglagay ng mga tao na yan. Yung sina mga Alcantara, yung secretary yung USEC ng DPWH. Marami pang sinasabi si Trillanes eh. Meron siyang mga dokumento, ganyan ang dokumento ni Trillanes. Bongo daw, si Bongo daw ang mastermind, pinaka-mastermind. Pag sinabi mo si Bongo, sino ba ang malapit kay Bongo na tatay niya? Duterte. Diba? So, yung mga tao na yan, na merong mga ebidensya, no, laban sa kanila, hindi siya tinutuligsan ni Amy. Jovel Villanueva, meron din, may evidences. Jinggoy Estrada, meron din. Pero hindi tinutuligsan ni Amy. Sino ang dinidian ni Amy? Martin Romualdez ang dinidiin ni Amy kahit walang paper trail, wala ang kanyang pangalan, wala ang kanyang pirma, wala ang kanyang presensya. Pero Martin Romualdez ang dinidiin ni Amy. Doon mo makikita, di ba? Doon mo makikita, mga kaibigan, galawang Duterte. Hindi niya inaakusahan, hindi niya binabatikos yung mga kasamahan niyang senador kahit gabundok ang ebidensya. Pero kanyang idinidiin ang isang tao na walang ebidensya na nagtuturo sa kanya. Wala siya sa BICAM, wala ang kanyang pangalan, wala ang kanyang pirma, wala ang kanyang presensya. So, yun mga kaibigan, di ba? So, dito, makikita natin, mga kaibigan, no? Makikita natin na ito po, mga kaibigan, ay talagang makikita natin dito na itong si Amy, mga kaibigan, ay talagang may kinikilingan. Di ba? May kinikilingan, guys. At dito siya kumikiling sa masasamang tao. Diba? So, yan po guys, no?
So, kailangan po natin dito yung tunay na trial, yung rule of law, hindi trial by publicity, no? So, itong Independent Commission for Infrastructure report, mga kaibigan, or ICI report is not a conviction, no? Ang ombudsman naman, sila naman yung nagde-decide base sa mga dokumento at mga ebidensya. Not for trending posts or political noise. Public officials must be judged by proof, not propaganda. Yan po, hindi porke headline, guilty na. The ICI can recommend, but only the ombudsman can decide, and only if, mga kaibigan na, only if may ebidensya, no? Yan. So, only if may ebidensya, no? Investigate, yes, but trial by publicity, never. Ang hustisya, hindi pa trending. Kailangan ito ay nakasalalay sa ebidensya. Di ba mga kaibigan? Yan mga kaibigan eh. Kailangan ebidensya, hindi trial by publicity. Di ba? Guys ha? Okay. Wait, So, yun mga kaibigan, hindi po pwedeng trial by publicity lang, no? Yan. So, ito pa. Yan. Pagdating po kay Speaker Martin, tingnan natin mabuti mga kaibigan na. Kay Speaker Martin mga kaibigan, tingnan natin na. Walang paper trail, walang kickback trail. Yan po mga kaibigan na. Walang no sign voucher, wala po. Wala pong makikita na nag-sign siya ng voucher, no? Dito kay Speaker Martin Romualdez. Wala pong ganon, walang makikitang ganon, guys, no? Okay. And okay. Okay. At ano pa? Okay, mga kaibigan, no? Okay. Walang voucher, no fund releases, no contractor links tied to Romualdez, no? At ang the witnesses already discredited for falsified affidavit, no? So yan mga kaibigan yung witness, yung kaisa-isang witness ay falsified po ang kanyang affidavit. Anong sabi ni Amy kahapon mga kaibigan? Anong sabi ni Amy kahapon? Ang sabi po ni Amy kahapon mga kaibigan ay pinagbibintangan daw na sinisira daw, no? Sinisira daw si Gutesa, sinasabihan daw na si Gutesa ay falsified daw yung kanyang affidavit, hindi naman daw totoo. Pero mga kaibigan, magising kayo. Sino ba ang nagsabi na falsified ang ebidensya? Ang falsified itong affidavit ni Gutesa. Sino ang nagsabi? Di ba yung korte? Yung NBI mismo? RTC ang nagsabi. RTC ang naglabas ng desisyon. Ang nagsabi na forged at falsified po ang affidavit ni Gutesa, hindi kung sino-sino lang. Bakit ito hindi mapaniwalaan ni Amy? Akala ko ba rule of law tayo? Akala ko ba dapat maniniwala tayo sa batas? Batas na nga ang nagsasabi. Rule of law ito. Pero ayaw paniwalaan ni Amy dahil hindi swak sa kanilang naratibo. Yan po ang mahirap sa kanila mga kaibigan, no? Kapag hindi swak sa kanilang naratibo, ay para po sa kanila, ito ay gawa-gawa lang, no? Mga kaibigan. Yan po ang mahirap sa kanila. Yan. Okay, so forge po ang ebidensya na ginawa, no? At bakit po itong si Amy ay, bakit po sinabi ni Amy yun, mga kaibigan, na tinakot daw si Gutesa, tinakot daw, tinutukan daw, my God, tinutukan daw, pati daw pamilya ni Gutesa, tinutukan. Tingnan niyo mga kaibigan tingnan niyo.
Huling-huli kasi sila sa kanilang pagsisinungaling, di ba? Nung nawala si Gutesa, anong sinasabi ni na Marcoleta at ni na Defensor? Tinatago ng Marines. Yan ang sinasabi nila, tinatago, protektado daw ng Marines. Ngayon, binasag sila ng Marines. Anong sabi ng Marines? Hindi nila tinatago si Gutesa. Never nilang tinago si Gutesa. At dahil nabuko na ang kasinungalingan ng mga Duterte camp, mga Duterte camp, dahil nabuko ang kanilang kasinungalingan, nalaman na nagsisinungaling sila na si Gutesa daw ay tinatago ng Marines, gumawa sila ngayon mga kaibigan ng ingay at si Amy ang kanilang ginamit. Kasi si Amy yung nakikita nila na magandang gamitin kasi kapatid ng Pangulo eh. 'Di ba? At si Amy, himod puwet yan kay Duterte. So, ang sabi po ni Amy, tinakot daw ang pamilya ni Gutesa, tinutukan daw ang pamilya ni Gutesa. Ay my God, sino ba ang mahilig manakot? Sino ba ang kumakausap ng assassin? Sino ba ang nangungontrata? Sino ba ang may mga ebidensya? Pamilya na nananakot. Sino ang maraming chinugi? Tingnan nyo, magmula sa tatay, umaamin na kumikitil ng buhay nung siya ay naging presidente, 30,000 EJK. Yung kapatid naman na panganay, Pulong Duterte, kitang-kita nyo naman sa video kung paano siya manakot. May hawak siyang knife, pinagsusuntok-suntok na gano'n doon sa bugaw, hine-headbutt pa. Pinagmumura, ang daming bodyguard, no? At may banta pa na kikitla ng buhay. Sino ang nananakot? My God! Ang sabi nga ng mga kalaban sa politika ni Speaker Martin Romualdez sa Leyte, wala daw ganyan. Si Congressman Martin Romualdez daw ay mahinahon, mabuting tao. Never daw nagpa-kidnap, never daw nananakot, never daw nangharas. So kung may pangaharas dito, walang iba kundi ang Duterte. Dahil sila ang may history at kilalang kilala na nangaharas. Sara Duterte. Online kita ng buong mundo, pinagbantaan, tsutsugihin ang Pangulo, si F. Elisa, si Martin Romualdez. Nanuntok ng sheriff. Papahukay kay Apulacay, patapon sa West Philippine Sea. Sino ngayon ang may history ng pagiging bayolente? Kitty Duterte. Pinagmumura yung mga pulis. Sinaktan yung mga pulis. Abansenya. Pinukpok yung pulis sa ulo, nagkabukol ang laki. Sino ngayon yung bayolente na pamilya? Ang daming ebidensya, Duterte family, mga bayolente, pamilya ng mga bayolente. Pagkatapos, isisisi nyo, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, sasabihin nyo, tinakot si Gutesa. My God! Si Duterte na nga mismo ang nagpatotoo eh. Ano sabi ni Duterte? Napakabait ni Marcos. Alam niyo ba si Marcos? Napakabait niyan. Kahit langaw, hindi nga niya mapatay. Sa totoo lang, no? Ang bait ni Marcos. Kaibigan, etong mga sinasabi nga to ni Amy ay kitang-kita, no? Kaibigan. Kasi sila po ay bukong-buko na sa pagsisinungaling. Na gumagamit sila ng tao para idiin si Martin Romualdez. Pero ang katotohanan, mga kaibigan, bayad. At anong sabi ni Amy? Lahat daw yan, magre-recant daw. Sabi niya, hindi daw siya magtataka pag dumating yung isang araw na si Gutesa, babaliktad rin yung statement niya. Kasi tinakot daw. Bakit sinasabi niya ni Amy, inuunahan niya? Kasi, mga kaibigan, mukhang si Gutesa ay nakakapag-isip na ng mabuti. Mukhang nare-realize na ni Gutesa na hindi siya dapat nagpagamit sa mga Duterte.
mukhang na-realize na ni Gutesa na masama ang kanyang ginawa, na siya ay nagdiin, no? Diniin niya si Speaker Martin Romualdez kahit wala naman talagang katotohanan. Kaya etong si Amy, come to the rescue, o kailangan i-rescue ang mga Duterte kasi ito bukong-buko na eh. Bukong-buko na sila sa kanilang ginawang pagsisinungaling. Kita niyo naman mga kaibigan, no? Yung affidavit ni Gutesa, hindi niya alam kung ano nakasulat. Mas alam pa ni Marcoleta kung ano ang nakasulat sa affidavit. At si Defensor, sa isang interview sa kanya, sa bilyonaryo, umamin siya na tinulungan daw nila si Gutesa na gumawa ng affidavit. At sila pa nga daw ang nag-Google kung saan daw magpapanotaryo. Ako naman, yung aking kaisipan, yung aking utak ay medyo nag-a-advance, no, gumagana na tinulungan. Talaga bang tinulungan or talagang kayo ang gumawa? Kasi kung tinulungan lang nila si Gutesa na gumawa ng affidavit, dapat at least alam ni Gutesa ang nilalaman. Bakit mukhang hindi alam ni Gutesa kung ano ang laman ng kanyang affidavit? Bakit si Marcoleta ang mas nakakaalam ng affidavit ni Gutesa? So mukhang sa tingin ko hindi siya tinulungan. Mukhang sila talaga ang gumawa ng affidavit ni Gutesa. Diba? Ay, nako. Stress na naman ang mga DDS. Okay, no? So malinaw kay Speaker Martin, no paper trail, no kickback trail, no signed vouchers, no fund releases, no contract links tied to Romualdez, wala as in wala. No? Unlike dito, sa mga Duterte, sa mga sumabit, meron eh. Katulad na lang si Escudero, ang daming guys, ang daming ebidensya, may money trail pa. Balik natin Sara Duterte. Ang daming ebidensya kay Sara Duterte patungkol sa confidential funds. Lahat nakita di ba sa good governance hearing sa House of Representatives, lahat pirma ni Sara. Oh. So yan, may mga ebidensya. Pero pagdating kay Martin Romualdez, walang ebidensya. Walang money trail, walang kickback trail, walang signed vouchers, wala as in lahat. Wala. Wala rin ang kanyang presensya. Diba? So, unlike senators in past scandals, no? Mga kaibigan, kasi itong mga senator na may mga nasangkot, mga kaibigan, ay mayroong mga ebidensya, no? So, even investigators admit the speaker's role is supervisory, not operational. Diba? Kasi yun naman talaga eh. Ang role ng speaker ay hindi po operational, kundi supervisory lang. At kung nakikita naman natin yung galaw ng 20th Congress, nakita naman natin, di ba? Yung 20th Congress, pinapabayaan lang ni Speaker Martin Romualdez na gumulong yung kanilang paggawa ng kanilang mga trabaho. Nakita niyo naman siguro yung mga iba-ibang committee, di ba? Independent sila. Hindi sila pinapakialaman ni Speaker Martin Romualdez. Independent sila. Merong trust sa kanila si Speaker Martin Romualdez. Tandaan nyo yan, hindi po operational ang trabaho ng speaker, kundi supervisory. Diba? So, ano pa? Kung talagang may kasalanan, dapat may resibo. Sa kaso ni Congressman Martin, puro kwento, pero walang dokumento. Ulitin ko, dito po sa kaso ni Speaker Martin, puro kwento, pero walang dokumento. In the Senate cases, there were checks, cash, and NGOs. Here, just ghost stories from ghost witnesses. In short, mga kaibigan, sa kaso ng mga senators, merong mga nakitang cheque, may cash, at mga NGOs na doon daw inilagay
yung pondo, no? Pero sa kaso naman ni Speaker Martin, puro lang ghost stories at ghost witnesses. So doon po natin makita ang pagkakaiba na pagdating po kay Martin Romualdez, gawa-gawang kwento para lang idiin. Di ba? So, ito pa. Eto mga kaibigan huwag nating kakalimutan to. Senate flood control. Ito insertions Senate insertions balloon to 142 billion, dwarfing the House share of 93 billion. So magkano yung insertion ng Senate? 142 billion. Sa Congress, 93 billion. Kanino mas malaki? Insertion ba ng Congress or insertion ng Senate? Saan ang mas malaki? Yung 142 billion ni Cheese or etong 93 billion ng Congress? Saan ang mas malaki? Obvious naman, mas malaki ang 142 billion. Diba? Yan. Okay, so many of these allocations were to flood control projects, now under probe for being ghosts, overpriced, or substandard. Contractors tagged in these anomalies are Senate endorsed, not House link. The public deserves to know who really benefited from those insertions. Sino daw ang may pinakamalaking insertions na inilagay doon? Si Chis Escudero. Number 1, Bulacan. Number 2, Sorsogon. Diba? Kita yan May data. Sino ang naglagay ng 142 insertions? Chis Escudero. Sino ang pinakamalaki? Bulacan. Joel Villanueva. Pangalawa, Sorsogon. Chis Escudero. Diba? Pero bakit tahimik si Amy pagdating doon? Bakit tahimik si Amy Duterte pagdating sa kanyang mga kasamahan? Bakit mukhang hindi niya binabatikos at hindi niya idinidiin ang mga senador na sangkot? Pero yung isang speaker, dating speaker Martin Romualdez, ito ang kanyang gustong idiin. Kahit walang money trail, walang pirma, walang pangalan niya, wala ang kanyang presensya, walang mga dokumento, walang cheque, wala, as in wala. Kundi ghost stories, ghost witness lang. Pero gusto ni Amy, idiin at gawing mastermind si Martin. So ngayon, alam na natin kung bakit. Kasi, galit siya kay Martin dahil syempre mga kaibigan, Duterte, I love tatay Digong. Kailangang idiin ang pinsan. Bakit? Kasi para matanggal si BBM. Yan ang kanilang aim. Tanggalin ang Pangulo. O bukas na yan guys Ano ba ngayon? 14? 14 ba ngayon o 13? Guys sa 15, 16 po sila magrarally, no? 16. Sa 16 po sila magrarally, guys, no? So, abangan natin yan, no? So, ito pa. Kung sino ang may pinakamalaking pondo, siya ang dapat unang musisiin. 142 billion sa Senado, nasaan ang mga proyekto? Flood control daw, pero baha pa rin. Saan napunta ang 100 billion insertions? Some senators got billions for flood projects na ghost pala. Pero si Martin, walang pirma, walang project, sinisisi pa rin. So guys, paano yan? Si Speaker Martin, former speaker, walang project, walang pirma, walang money trail. Pero yung mga senador, meron. Pero magtataka ka kay Amy, si Martin ang kanyang sinisisi. Galawang Duterte. Diba? Galawang Duterte. Diba?
So, ito mga kaibigan, no? Kita natin yung selective outrage nitong mga DDS, no? Ito yung kanilang political agenda, no? The timing and tone of attacks suggest politics, not justice. Ginagamit po nila itong issue, mga kaibigan, ng flood control, ghost flood control na to, na mga issue. Ginagamit po nila itong issue, mga kaibigan, para babagsakin ang Pangulo. Take note ha, bakit ba nagkaroon ng malalaking investigasyon? Bakit ba naging aware ang tao? Dahil ang Pangulo, inilabas niya yan sa SONA. At ang Pangulo ay tumawag ng full investigation para imbestigahan ang lahat ng mga anomalya sa flood control projects. 10 years. 10 taon daw ang duration, no? So meaning to say, mula ngayon hanggang 2015. Kasi 10 years eh. 2015 or 2016. 10 years. So, makikita pa rin, no? Talagang madidig ang Duterte administration. Kasi 10 years eh. Pinapaimbestigahan ng Pangulo 10 taon. Kailangang imbestigahan, no? At so far, sa mga nakikita ngayon, mga kaibigan, lahat ng mga ghost flood control projects ay puro sa nakaraang administrasyon. Nakikita po ngayon eh. Merong may ebidensya guys eh. Yung mga flood control projects ng mga ghosts, halos lahat past administration. Halos lahat guys, no? So, yan po guys, Senate allies controlling key committees are deflecting attention from their own involvement. The ICI was meant to fix the system, not to become a weapon for political survival, no? So, mananotice po natin yung pattern every time na lumalabas ang Senate fund anomalies, biglang may bagong issue, no? Kay Congressman Martin. Selective outrage is the best cover-up. Yan po ang ginagawa ng mga kampo ng Duterte. Yung may hawak ng 142 flood control funds, tahimik, no? Si Chis Escudero, no? So yan po mga kaibigan, no? Pero ito pong mga to, kahit si Chis Escudero, malaki ang ebidensya. Itinuturo ng USEC, itinuturo ng mga city engineer, district engineer. So walang kawala yan mga kaibigan. Mahihirapan po si Chis Escudero. Lalong-lalo na, nandun yung pangalan niya, nandun ang kanyang pirma. So mahirapan po yan. At may money trail. Mahirapan po yan mga kaibigan. Hindi yan makakalusot, no? Ito pa. O, tingnan natin mga kaibigan yung budget process, no, mga kaibigan, is bicameral. No? Tingnan natin both House and Senate approve, both sign off. Sino yung nasa BICAM? Ipaalala natin sa mga tao, dalawang tao lang ang pumirma sa BICAM. Ito yung smallest committee, no? Yung BICAM na to, 2 tao lang. Sino ang nandun? Si Saldico at si Chis Escudero. Sila lang ang nag-finalize ng budget na yan. 2 tao. Andun ang kanilang pirma, nandun sila. No? So, ito po mga kaibigan, kung meron mang mga irregularities, accountability must be shared, not duped on one man. This is about systematic reform, not political demolition. O nga naman, kung may mga irregularities nga naman, no, yung accountability, dapat sa lahat ng tao na involved dito. Bakit mukhang kailangan si Martin Romualdez lang ang kasuhan at ikulong? Doon kayo magtataka di ba? Kasi si Amy, isang tao lang ang kanyang sinasabi, no, na mastermind Martin Romualdez lang. Pero
Hindi niya binabanggit yung Chis Escudero, yung Jinggoy, yung Joel Villanueva. Nakitang-kita naman, no? Yung kanilang participation. Hindi niya binabanggit. Diba? So, mga kaibigan, no? Kitang-kita natin yan. Yan, budget is teamwork. Kung may mali, parehong dapat managot. The Speaker doesn't approve flood control projects. DPWH and DBM do with Senate concurrence, no? So, fix the system. Dapat na i-fix at huwag i-weaponize. Romualdez already cooperated, submitted an affidavit, and appeared under oath. The next step should be institutional reform, transparency and BICAM proceedings, contractor blacklist, COA auditing, or flood control spending. The goal, stop ghost projects, not start with hunts, no? If this probe leads to real reform, well, maganda. But if it's just politics in disguise, sayang ang pagkakataon. We need to clean up flood control projects, not create new scapegoats. Diba? Yan mga kaibigan, no? So, kung maalala nyo mga kaibigan, no, si Congressman Martin Romualdez ay bumaba po sa pagiging kongresista. Ano po ang sabi ni Congressman Martin Romualdez nung siya ay nag-resign? Kasi gusto daw niya na makatulong at sabihin, no, ang lahat ng kanyang nalalaman patungkol, no? Kung may mga nalalaman siya, ay sasabihin niya patungkol dito po sa paggawa ng mga budget. Kasi, mga kaibigan, ang sabi po ng mga kongresista, marami po nagsabi nito, nag-testify ng mga kongresista, pag alis ng budget sa House of the Representatives, ay walang insertions. Nandyan pa ang PhilHealth, nandyan pa, buo pa rin ang pondo ng DepEd, wala silang tinanggal, wala silang binawasan. Intact po ang budget. Nung umalis ang budget sa House of the Representatives, intact. Walang nabawas. Walang tinanggal na pondo ng PhilHealth, walang binawasan na DepEd, as in intact. Pero nung dinala na siya sa Senado at napunta na sa BICAM, doon na nagkawindang-windang. Tinanggal ang ilang bilyon sa PhilHealth, binawasan ng DepEd, at ginawa po nila, pinataas nila ang budget ng DPWH. Senate po yun ang gumawa. BICAM ang gumawa. Hindi ang Congress. Malinaw po yun. Malinaw yun. Diba? Kaya tingnan po natin, no, sa mga susunod po na kabanata kung ano na po ang mangyayari, no? So, guys, meron dito ito, bago lang to, no? 37 legislators and BBM's list, former speaker not included. Yan. President Ferdinand Marcos Jr. says 37 legislators appear on his list of officials linked to anomalous projects. Asked if the former speaker was included, Marcos replied, I don't think so. The president also stressed, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail. Maganda, di ba? Hindi katulad sa panahon ni Duterte. Kahit na walang ebidensya, kahit na tanyang ebidensya lang, magpa-file ng case para lang sirain ang reputasyon ng isang tao. Pagkatapos ilang taon ang makakalipas, malalaman na wala naman palang kasalanan yung tao, suma-acquit lang, katulad kay Leila de Lima. So ngayon po sa panahon ni PBBM, ang sabi niya, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail. So bakit mo nga naman kakasuhan ang isang Martin Romualdez kung wala namang matibay na ebidensya? Kakasuhan mo, magsasayang lang ng laway, magsasayang lang ng pera ng gobyerno. Pagkatapos, ilang years, makakalaya siya dahil walang ebidensya. Kailangan kung magkakaso, dapat matibay.
Hmm. Di ba? Kaya, ito sinasabi ko sa inyo, mga DDS, punta kayo kay Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte, noon pa niya inaakusahan si Martin na magnanakaw daw Punta kayo kay Sara Duterte, humingi kayo ng ebidensya. Palagay ko marami siyang ebidensya. Baka maraming ebidensya si Sara, pumunta kayo kay Sara. No? Manghingi kayo ng tambak na ebidensya para maipakulong nyo si Martin Romualdez. Diba? Kasi sabi naman ni Sara, hindi naman daw siya nag-aakusa pag walang ebidensya So, kapag ganun po yung sinasabi ng isang tao, hindi daw siya nag-aakusa pag walang ebidensya. So, meaning to say, marami siyang ebidensya. So, puntahan niyo si Sara at hingin yung ebidensya, ibigay niyo sa ombudsman para makasuhan si Martin Romualdez. Okay? Okay. Now, okay, so, yan mga kaibigan Ito pa, sabi ni PBBM, no? On Romualdez, and 37 legislators nasa list, but no, I don't think so. The only evidence made against him is in the Senate. With the Speaker, no, not as yet. If something comes out, then he might be answerable for something. We don't file cases for optics. We build cases to put people in jail, to make people answer. I know many suggestions or who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us with the evidence and we'll file case against them. Bigyan niyo kami lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit namin. Para kasuhan kahit sino. Walang immune dito. Walang exempted sa investigasyon na to. So yan po ang hamon ni Pangulong Marcos. Kung meron kayong maipakitang ebidensya laban kay Speaker Martin Romualdez, then kakasuhan po ng gobyerno. As simple as that, mga kaibigan. So go! Go! Mga DDS! Go! Hanap kayo ng ebidensya. Make sure na this time hindi na kayo papalpak. Kasi yung unang attempt nyo, palpak kay Gutesa. Make sure na kung gagawa ulit kayo ng tanim ebidensya, kailangan perpekto para talagang madiin dito si Martin Romualdez. Ba? Yan po ang katotohanan. Nakakaawa kayo, mga DDS. Yak, 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 yak. Yak, yak kayo, iyak. Ay, nako. Yan, nakapagpaiyak na naman ako ng DDS. Ito pa. O, itapik natin to kasi malapit na to, no? Yan. Kaibigan, no? Itapik natin to. Malapit na to. Ito guys, no? Itong rally na gagawin 3 days, no? Itong rally ay nagagawin po, mga kaibigan, ng INC together with JIL, sabi kasama daw JIL at kasama din daw ang KOJC. Mga kaibigan, itong rally na gagawin nila ay clear na power grab. Power grab. Lumalabas na ang mga pangalan sa likod ng rally na ito. Malinaw ang kanilang tunay na motibo. Hindi ang kayusan at kapayapaan, kundi ang ilagay sa pwesto si BP Sara. Malinaw yan. So 3 araw na rally, libo-libong tao ang hinahatak at balak nilang manatili sa kalsada. Provided ang transportation, pagkain, tubig, tents at may pakimkim pa. Sino ang financier nito? Sino ang naglalabas ng pera para pakilusin ang libo-libong tao? Remember, ang sabi po, no? Nasa 500,000 per day daw ang pupunta na tao, no, sa rally. Kitang-kita na noong September 21 na ang sanay mapayapang protesta ay sinamantala ng extreme forces para mag-riot, manakit, magnakaw, manira ng mga sasakyan at establishments at maghasik ng karahasan. Kayang-kaya nila itong gawing muli.
Papayag ba tayong muling manaig ang puwersa ng kadiliman at kasamaan? Siyempre, hindi. Mga kaibigan, pinangalanan po ni Ramon Tulfo kung sino-sino ang involved, ang mga financier. At kasama doon sa pinangalanan ni Ramon Tulfo, VP Sara Duterte, Pulong Duterte, at nandun din po si Chavit Singson. At mga kaibigan ang dami po doon yung mga retired generals, no? At nasangkot po, pero for confirmation pa daw, ang pangalan ni Magalong. Mayor Magalong ng Baguio. Diba? So mga kaibigan, ano ang kanilang agenda? 3 days rally para pabagsakin si PBBM, para palitan po ng isang very incompetent at allergic sa accountability na si Sara Duterte. Kaya nga, ang sinasabi ko mga kaibigan, tayo mga pro-PBBM, tayo mga kakamping at pati mga dilaw, papayag ba kayo na iluklok ulit ang isang mala Hitler na pinuno? Siyempre, hindi tayo papayag. Umaangal na nga tayo sa 30,000 AJK. Umaangal na nga tayo sa Parmeli, sa mga katiwalian, sa ginawa nilang mga ghost flood control projects na yan, mga pagnanakaw sa gobyerno, umaangal na nga tayo. Tapos ibabalik pa natin? No way. No. So, mga kaibigan, so natakil na po natin ang ating lahat ng mga topic, So guys, hanggang dyan na lang muna at ako ay may gagawin at ako'y aalis. Bye-bye! God bless! Ingat-ingat po tayo mga kababayan! Fight fake news, expose the truth. Bye-bye and God bless.